Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po pala si Edel Merced na aking itutuloy yung aking dinesign na plot control base po doon sa reference ko sa seawall saka itong aking nakita sa gilid ng sapa ng mga kawayan. So, ito po yung overview ng aking design na kung saan gusto ko talagang yung mga tao komportable at aking pong iisa-isahin. Nakikita ko po kung paano ito mabubuo. Normally, pagka raw ng linggo, ganyan po ang ilog. Alang Agos. So, maraming taong nagpipiknik pagka raw ng linggo. At yan po ay pinagawa ko na po ng lamesa at meron ding hagdan. Dadaanan na lang po natin. Ngayon po, nakikita nyo po na nabago yung kanyang flow. Pag-araw po ng mula Monday hanggang Friday, ginagamit po ang tubig ng ilog papunta doon sa Bustos para gamitin sa irrigation. So, kung mapapansin po natin, biglang nag-iba ng kulay, yung mga dahon-dahon na yan. Yan po yung kawayan na aking planong ipatanim dyan sa plant box. Para po sa ganon, marami po ang makinabang sa kawayan na yan. Ipapaliwanag ko na lang po na separate para hindi tayo mahaba. Ngayon po, kung mapapansin po rito, sa may ilalim na bahagi, nakikita po natin dito yung mga bato. Ayan po, yung mga bato. Yung mga bato na yan, yan po yung nakita ko sa seawall ang orientation po ng seawall sa kanang dagat doon, naka-perpendicular. Kaya po yung yung volume ng tubig ng dagat, humahampas dyan sa seawall. Pagka nga po nga ako nakatambay doon, lumalakpas yung salpok niya. So, pagdating po ng kinabukasan, nag-low tide, titingnan ko, wala man lang lamat, poklot man lang, wala. So, ngayon po, yung pong nagbago sa taas, yan po yung lupa. Yan po yung lupa na kung saan dyan mabubuhay yung yung mga kawayan. Bawat kawayan po ay nakalagay sa plant box na kung saan nakaano po yan may mga abono, chicken manure na bawat sa plant box ay meron 5 sako. Kung papansinin niyo po, ang tanim ng kawayan ay naka-triangular method. Ang function po kasi niyan, ang purpose po kasi niyan, para sa sikat ng araw, pumunta doon sa puno ng kawayan at ang gagawin niya, ang ugat po kasi ng kawayan ay kukuha ng vitamins D kay araw. At the same time, yung hangin po na hahampas dyan idadry niya ang puno ng kawayan para yung mga punjay ay magkamatayan. So, dadami po yung mga labong niya pagka ganyan po ang tanim. Bali po, 5 metro ang pagitan nila. So, ayun po yung kanyang overview. Next. So, akin po sisimentohan na. Kasi kailangan ko simentohan na para yung tubig po ay hindi po siya lulusot dito sa kabilang side. Aking papalatadahan para po hindi siya lumusot. So, ayan na po. Tapos na ang platada. Next. Kung mapapansin po, na iba yung kulay ng tubig ng ilog. Yan po yung baha. Na pagka po buha, ang purpose ng flood control, haharangan po niya yung tubig at the same time, hindi siya pupunta sa kabila. Ngayon kung pupunta man, may nakabang dito na pumping station. Ayan po yung baha niya, ayan. Ayan po yung baha. Pumapasok po sa reservoir ng pumping station, yung baha. Depende po sa area, kung gaano kalaki yung baha, tapos dadagdagan po ng pumping station. Ito po yung matik matik na mag-activate ang motor. Wala po itong tao na siya magbubuhay, magpapatay. Ako po ang nag-design nito at ito po yung nagawa ko na at lahat na po na ito ay aking pong design ko na, gawa ko pa. Ako po yung nagsusupervise. Ang mga manager ko na lang po ang nag-a-approve kung okay yung design ko. So, since na yan ito po yung level. Nawala. Dali lang po, saglit lang po, nawala. Ayan, dali na, nawala pa. Nawala. Ayan, next. Pupunta po tayo sa level. Nagalaw ko, sorry.
Ayan. Kawayan. Mga bato. Medyo madugo nga po ang paggawa. Ito po pasensya na kayo at ginawa. Ayan po yung mga bato. Since na napakita ko na bato, yung mga lupa naman sa ibabaw. Ayan po yung lupa. Sumbaga, yung 3/4 ng flood control ay bato. Ang 1/4 po ay lupa. Kasi kailangan po ng kawayan yun eh. Ngayon po, nasimento ko na, bumaha na. Ayan na po yung baha. So, yung ating reserva, naligyan na po ng tubig yan. Matik po na mabubuhay ang motor kasi po may level sensor. Ayan po, ito yung level sensor. Ito po yung level sensor, ayan, sa cursor, yan. Pagka tinaman ng tubig yan, may iba pa kulay niyan. Ayun, naiba yung kulay, ayun o. Naiba, ibig sabihin, na iba ang kulay, ito po ang level sensor niya. Ayun, nagberde na po. Ibig sabihin po noon, ako nag-high level na, sasabihin, oy, motor, umandar ka na. So, since na nag-high level ako, aandar na po si motor. Ito po mag-activate na. Ayan po, matik na nag-activate. Since na nag-activate yan, hihigop na po ng tubig sa loob ng reservoir yan. So, may iba na po yung mga yan, humihigop na po yung motor. Tapos po, ibubugan niya ang tubig papalabas. Ayun po, binuga na yung tubig papalabas. Ayun po. Ayan. Okay. So, ang kagandahan nito po, malaki ang maitutulong niyan at kung makikita sa objectives sa aking design, andun po lahat yung positive effect. Ano ba ang maibibigay sa tao nito? Babasahin ko po mamaya yung objective. Tatapusin ko muna itong aking slide presentation kasi po mahaba-haba rin naman at pasensya na po kayo sa aking nakayanan na aking design sa flood control kasi ibig ko po kasi na hindi man ayoko po na masyadong explanation kaya dito ko na lang po idinadaan sa ganito. Sa ngayon po, continuous yung andar ng motor kasi yung baha mas marami. Ngayon po, pag sobra na ang dami ng baha, meron pa isang sensor dito sa kabilang dito sa dulo, ililagay ko pa po. Ang gagawin po nito, uutusan niya ito sasabihin nitong ng station 1, sasabihin din sa 2, oy kaibigan, umandar ka na, napakarami ng baha at hindi ko kaya, sige, tira na. So sa ngayon, ang umaandar lang po itong isang kabila. Example lang po ito, mas maganda yung para gagawa natin ng kwento para po yung mga titingin madali po na makarelate. Katulad po niyan, ang trabaho ng flood control ng katubigan, siya po nakaayon. Ibig sabihin, iisa yung direksyon, nakaparallel. Hindi po sinasalpok ang flood control ng ilog. So sa makatawid, para lang po siyang pilapil, kabilang pilapil na kung saan nahaharangan mo lang yung tubig para hindi po damaan. Sa madaling silta, wala po siyang force na humahampas. Meron man yung tumutulak, pero siguro kaya-kaya na yun ng seawall na yari sa bato. Okay po. Salamat po. Miyam po ng konti pa yung isa.